nagtataglay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligin ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nalulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ng daigdig, isanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit pa humayo sa daang bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo ay hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ng iyong pagliligtas, panatag na tiyak, tatawid mo sa landas. Kung sa tadana'y dinais ang guhit, bawang sagabal ang sinasapit, ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y aapawan, pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ng mundong nanlalamig, kahit pa humayo sa daang bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo ay hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ng iyong pagliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Di alam kung saan tutungo, kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala, ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos, nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan, kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko.
minsan naranasan ko. Matinding dagok sa buhay, kanino dudulong, tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan, ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos, nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magalinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magdili-dili. Diyos Ama, salamat po Panginoon sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan na muli Lord God kami ay kahit sa pamamagitan ng social media Lord God kami makapagdaraos ng panalanginan Panginoon sa bawat isa. Salamat Panginoon sa iyong pang-araw-araw na gabay sa bawat isa. Salamat sa iyong mga biyaya Panginoon na natatanggap namin sa araw-araw. Salamat po Panginoon sa lahat ng na aming kapatiran Panginoon na iyong ginagabayan, iyong hindi pinababayaan Panginoon na sa amin mga Panginoon mga pangangailangan hindi mo kami pinagkukulang. Salamat Panginoon. Ganon din Panginoon, hiling namin na kami po ay humihingi ng tawad sa inyo Panginoon. Kung kami man Lord God ay may nagawang hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, may nagawa kami hindi maganda Lord God, patawarin mo kami Panginoon sa isip, salita at sa gawa Panginoon. Ganon din po Panginoon, hinihiling namin na ang iyo Panginoon na anak na magsasalita Panginoon sa gabing ito Panginoon. Kaluguran niyo po siya Panginoon, pangunahan niyo yung banal na Espiritu Lord God, at makita po sa kanyang patauhan Panginoon ng na ang inyong pagsama sa kanya Panginoon. Salamat Panginoon at ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na nasa loob ng tahanan, sa mga kasama natin dito sa pagsasagawa ng ganitong gawain. Pagpapala po ng Diyos ang sumaatin sa mga nakalipas na linggo at sa mga darating na araw. Tayo po ay sama-samang bumasa ng salita ng Diyos na aking pong babasahin. At sa inyong mga tahanan, kung kayo po ay mayroong Biblia na hawak ngayon, ay samahan niyo po ako sa pagbasa ng teksto sa Mabuting Balita po version. Sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 5. At ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat." Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay saglit na manalangin mga kapatid.
Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong banal na pangalan sa kalangitan, Panginoon. Tanglawan mo po kami ngayon, Panginoon, sa aming ang iyong presensya, sa aming mga buhay, sa loob ng aming mga tahanan, sa bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, sumasamba, pupuri, Panginoon, at mag-aral ng iyong mga salita, magbubuling salita. Ang iyong mayamang presensya, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mapasa amin at ang aming mga kamalian, pagkakasalan na nagagawa sa isip sa gawa, Panginoon, ay inyo pong igawad ang kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo kami sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus. At muli, Panginoon, i-restore mo sa amin ang iyong Holy Spirit to understand all things sa panahon ngayon, Panginoon. Salamat po, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Bagamat kapag binubuo ko po ang online service ay nakikita ko po na minsan kasama ko yung anak kong lalaki, napapansin niya. Now, we have 13 views, 15 views, at most ay kapag ito ay nagla-live ay 24 to 30 views. Pero kapag po tumagal ang ilang araw ay nakipansin po namin ay umaabot na po ito sa 300 something. Ayon po dun sa pag-check ko. At nakatutuwa po, bagamat dapat talaga ang nakasanayan natin ay tuwing Huwebes ng 7:30 ng gabi ay nakatutok na tayo. Kung wala pong online service ay lahat ay nasa simbahan at most po pinakamarami at least 50. Pero mas binigyan tayo ng panahon ng Diyos na wala ng dahilan para tayo ay sabihin natin hindi tayo makakarating ng 7:30 ng gabi sa araw ng Huwebes sapagkat may mga trabaho tayo. Direct na po ito, ito po ay direkta na sa bahay nyo. Ganun pa man, natutuwa po tayo sapagkat nabibigyan nyo ito nang hindi sa araw ng Huwebes, kundi sa ibang araw, maaring sa gabi o maaring kinabukasan, pagising nyo. So patuloy po natin gawin ang bagay na ito, na ito po ay biyaya ng Panginoon sa atin hanggat hindi lang sa panahon ng pagsubok, kundi sa bawat araw ng buhay natin. So tayo ay nagpapasalamat sa ganyan at hikayatin natin yung ating mga kasama sa bahay. Gawin natin kung maaari ay kung meron kayong speaker sa bahay, may maliit na ampli, pwede nyo i-jack doon yung inyong cellphone, kahit hindi nyo na ma-view yung mga mukha nyo nagsasalita rito. Ang mahalaga, marinig nyo yung pag-aawitan. Ang mahalaga ay makita nyo yung ibig sabihin ng ating Panginoon. At huwag nating iisipin na yung mga kasama natin sa bahay ay pag nakarinig ay parang lalabas o i-deny. Hayaan natin ng Diyos na siya ang mangusap, ang kapangyarihan ng Diyos ang mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. At samantalahin din po rin natin ang pagkakataon. Sabi nga, GCQ, medyo lumuwag ng konti, pero dahil nag-iingat tayo, medyo takot tayo na mahawa ng virus, sa kabila ng takot natin, palitan natin mga kapatid, bumukas kayo ng Biblia, at kung gusto nyo mag-umpisa sa Genesis, para lang balikan yung pasimula ng pagkakalikha ng daigdig, and so on, pagpasok noong mga problema, para magkaroon tayo ng wisdom, na understanding, bakit nangyayari mga bakit. Gawin natin, yung kahit mga bata, medyo babawan nyo lang, kung depende sa inyong mga pagtuturo at kaalaman na ibahagi na sa inyo from the very beginning na kayo ay nakakilala sa ating Panginoon. At malaking bagay ito, andyan din yung family altar na ginagawa ng ating national. Yun, may mga guidelines yun, mas madali. Pero kung basic lamang, then mag-quote kayo ng biblical verse and then elaborate natin to, pagbulayan natin to. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng Diyos ay sa bawat isang nakikinig ay meron siyang kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao at palakasin ito. Gawin din natin yung pagsasend ng mga mensahe mula sa aklat ng buhay sa ating banal na kasulatan. Instead of chain message, ay yung nakakatakot na mga mensahe na ganito daw, ganyan daw, ganito, tapos ay hindi naman ito malinaw, na pinagmulan, at pinapasa natin. So, maaari maging maingat tayo. Bukod sa online selling, gawin natin tong pagsasend ng one quote of biblical verse, para kung nagbo-boost tayo ng immune system natin, nagpapalakas tayo ng mga honey juice or kaya ay mga lemon, calamansi juice, everything na mga dahon-dahon na
palakasin din natin yung ating espiritu sapagkat ito yung isa sa pinakamahalagang bagay na bilang mananampalataya ng ating Panginoon, mahina man ang ating katawan, pero kung malakas ang ating espiritu, malakas ang ating pananalig, pananampalataya, matadala niya lahat yan, no? Sapagkat ito ang taglay natin. Nagpapasalamat din tayo sa grupo ng mga kabataan na tumatayong tagapanguna sa gawain ito sa panahon ng digital age. Napakalaki pong pribilehiyo para sa inang iglesia, sa tahanan ng ating Panginoon, na kayo po ay naglalaan ng inyong pag-ibig sa Diyos ng oras para maisagawa. Kung gaano man po ikatatagal ng pandemic na ito, online service, nagpupuri tayo sa Diyos sa buhay nyo sapagkat kayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Kung nung dati ay kayo ang hot seat sa ating board meeting, pero this time, no, makikita natin na kayo ay, alam nyo yung kapangyarihan ng Diyos kung paano gumamit dun sa hindi mo inaasahang pagkakataon, gagamit ang Diyos sa gusto niyang paraan at ayon sa kanyang kalooban. Kaya purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Sa ating pong pag-aaralan na teksto, bibigyan ko po kayo ng background, bagamat alam niyo na lahat ito, mga kapatid, maikli lamang aklat ng Santiago, no? Halos isang sulat lang to, mga kapatid, no? Hanggang chapter 5 lang. Sabi rito, ito ay ipinararating ni Apostol Santiago sa lahat ng hinirang ng Diyos, sa lahat ng mga bansa. At binigyan diin dito at itinuturo ang pananampalatayang may kalakip na gawa o gawa, bunga ng pananampalataya. Actually, itong Santiago ay, pagka inaral mo to dun sa mga naunang aklat, ay ito yung nagdidiin na kailangan ang isang pananampalataya ay makakataan ng gawa para proven and test na may faith yung isang tao. Kailangan may bunga yung kanyang pananampalataya o meron siyang gawa na bunga ng kanyang pananampalataya. Sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, actually, ang ito po ay nakapaloob sa chapter 1, verse 2 to 8. Pero ang highlights lang po natin, ito pong 5. Pero ganun pa man, para malinaw po sa inyo, ito pong verse 2 to 4, 2, 3, and 4, ito po yung pagdaan sa pagsubok ng mga mananampalataya na ina-addressan ni Apostol Santiago. Sabi doon sa 2 and 4, para malino lang po sa inyo, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pag inaral niyo po ito, sinasabi po dito, by faith, act and character in the midst of trying times. Hindi na po natin ilalaborate yan. Malinaw po sa inyo, no? Ang unang part po, 2 to 4, dumaraan ang mananampalataya sa isang pagsubok. Ngunit kailangan siyang maging matatag. By faith, act and character in the midst of trying times. Pag nampasan po natin yung 5, no? Lalagay muna tayo sa 6. Sabi dito, sa 5 po, no? Sabi sa 5, ito po yung binasa natin. Ngunit ang sinuman sa inyo ay nakulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi na nanunumbat. And then 6, sinabi rito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Dito po, pag inaral po ito, by faith, act of trust to the Lord or trust in the Lord. Merong pagsubok, merong pagtitiwala sa Diyos kapag humingi. Pero ano ba ang hihingin? Tignan natin itong pag-aaralan, pagbubulayan natin sa 5. Sabi, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat
So binigyan ko po ng pamagat ito, by faith and act of asking something to the Lord. Mga kapatid, doon po sa last midweek message, kung kayo po ay tumutok, napakaganda po ng mensahe doon. Bagamat maikli, galing po sa Canada ang mensahe, dala po ni Tita Ami Kapulong. Naintindihan ko naman po, kahit English siya. Siguro hindi lang ako makasabay sa kanila ng pagdinalita, pero naintindihan ko yung passage doon sa Ecclesiastes o doon sa mga ngaral chapter 3 verse 1 to 15, and of course doon sa Lucas, yung wisdom na meron ang ating Panginoong Jesucristo. Nang hinanap siya ng kanyang mga magulang, natagpuan siya doon sa templo ng Diyos, nakikipag-usap sa mga tagapagturo ng kautusan. So, yung gain ng Panginoong Jesucristo ng karunungan ay na-acquire niya sa pamamagitan ng laging pagdalo doon sa templo ng ating Diyos. Makikita natin doon sa mensahe ng last message, ang mga ngaral o yung passage nito ay hindi mo mapipigilan sapagkat nangyayari. Sinasabi rito, may kanya-kanyang kapanahuna ang lahat ng mga pangyayari o nagaganap sa daigdig o sa buhay man ng bawat isang tao. Hindi natin maitatanggi na totoong sinasabi ng Biblia, ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagsasaya at ang panahon ng paglungkot. Ang panahon ng pagpapagaling. And so on. Ito ang sinasabi ng passage na to. Kaya nga, sabi ng nagmensahe noong nakaraang linggo, napakahalaga sa ating mga tao na merong wisdom, karunungang nagbubuhat sa ating Panginoon upang maintindihan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari hindi lang sa nakaraan, kundi maging sa kasalukuyan. Pinakita roon na dapat maging huwaran ang batang si Jesus sa kanyang karunungan sa pamamagitan ng kanyang palaging pakikipag-usap sa mga tagapagturo doon sa templo ng Diyos. Ang pagkakaroon ng wisdom o karunungang nagmumula sa Diyos, lalo sa panahon natin ngayon, ay napakahalaga. Ang sitwasyong nating kinakarap ngayon ay maaring magbunsod sa marami, maging sa atin, tulad ng maraming katanungan, pagkabahala, pag-aalala, pagbabaliwala sa sitwasyon, takot, at kawalan ng pag-asa at pagsuko. Sabi ng ating pinagbubulayang salita, sa verse 5, letter A, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan or wisdom, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Humingi siya sa Diyos. Ang tanong, mga kapatid, kapag pa tayo ay dumaraan sa pagsubok, nananangan tayo sa ating sariling kakayahan. Yes, meron tayong ganung klase ng katangian bago ang Diyos. Kung kaya natin, kakayanin natin. Pero ang Biblia nagsasabi sa atin, pag dumaraan sa pagsubok ang tao, kung kinakapos siya o kinukulang siya ng karunungan o pamamaraan, sabi ng Biblia, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Napakagandang balita nito. Hindi lamang sa mga kailangang material o pang physical tumutugon ng Diyos. Maging sa karunungan, pwede tayong makibahagi. Pwede tayong bigyan. At ang karunungang ibibigay sa atin ay sapat at makatwiran. Napakahirap kaya, mga kapatid, pag ipit ka na sa mga pagsubok o problema. Hindi mo alam kung ano ang pwede mong gawin, kung ano ang gagawin, at kung saan ka susuong. Pag dumarating mga pagsubok sa atin, kung sunod-sunod ang trials, para bang nasasabi natin, suki na lang ba tayo ng problema? Bakit ako? Bakit hindi yung iba? Bakit sila maganda ang kanilang katayuan? Bakit
Kung kailan ako mananampalataya, yan ang masasabi natin. Nasa Diyos ako, pero dumarating sa akin ang iba't ibang mga pagsubok. Sa katotohanan, mga kapatid, marami hong nakakaalam, no? Ang inyong lingkod ay talagang previous years ay napakadami po nating pinagdaan ng pagsubok. Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat ng po ito ay napagtagumpayan sa tulong niya at sa tulong na karunungan na hinihingi natin sa Kanya. Sa katunayan nga po, minsan nagtatanong din ako na dito ba talaga ako tinalaga ng Diyos? No? Una, nung I remember 2008, nung mamatay ang father ko, ako po ang nag-asikaso ng kanyang paglabas sa ospital, billing niya. That time wala po akong hanap buhay, ano po. Hindi po nakaupo yung aking mayor na pinaglilingkuran. Kaya wala talaga po akong hanap buhay, kundi ang pinakahanap buhay ko ay magtinda po ng leeg ng manok. Yun po yung aking pinagkukunan ng kabuhayan. At nung time na yun ay ang father ko ay nag-critical. 2008, I think. Ako po ang nag-asikaso sa kanya ng kanyang paglabas sa ospital hanggang pagburol po. Ano. At nasundan po ito ng marami pang beses hanggang sa tungang previous years yung aking tiyahin ay ganun din ang pag-aasikaso ko. At andyan yung anak ko nga nagkakasakit, pero sa biyaya ng Panginoon nga ngayon ay hindi na. Makikita mo na yung aking mother din, last February lang po, ay naoperahan at ang inyo rin po ang lingkod ang nag-asikaso. Sasabi ko nga, ay talaga bang dito ba ako dinadala ng Panginoon? Na ako ay mag-asikaso ng mga matatanda at ng mga may sakit? Last week lamang po, yung isa kong inaanak ay talagang itinakbo ko rin po sa ospital, no? Hindi ho natin ito kinukwento para ho sabihin na magaling tayo. Sinasabi lang ho natin na ang dami naman pwedeng gumawa nito, pero bakit nakataon sa'yo at laging sa'yo dumarating ang bagay nito? Sa ating pag-aaral, mga kapatid, no, hindi mo alam, no, how you can handle the situation. Pero the grace of God, when you ask, Lord, tulungan mo ako, tumabi ka sa isang tabi, manalangin ka, Panginoon, mabigat ang pasanin na aking kakaharapin. Ospital ang pinag-uusapan, wala kang pera. Ospital ang pag-uusapan, baka mahawa ka ng sakit. Ospital ang pinag-uusapan, very emotional ang mga tao doon. But the grace of God, when you ask, the Lord will reveal His power to help you, bigyan ka ng karunungan. How can you handle the situation? Yes, nakakaramdam tayo ng pagpapanik, nakakaramdam din tayo ng mga pag-aalala, pero pag nandun ka na sa sitwasyon, mararamdaman mo. Nagagawa mo mga bagay na imposible mong magawa dahil sa tulong ng ating Panginoon. Yan ang mga bagay na hindi mo nakikita, kapatid. Yan ang mga bagay na hindi mo nakikita, na kailangan mo ng ebidensya, hindi mo makikita yan sa ngayon. Pero when you ask something, when you ask help, Lord, help me, nagagawa mo yung mga bagay, binibigyan ka ng karunungan ng Diyos upang mapagtagumpayan mo ang mga sitwasyon na kinakaharap mo. Katulad ng hari na sinubok kung saan yung pong dalawang ginang na nag-aagawan sa isang sanggol, doon po yun sa Old Testament, sa Aklat ng Hari, makikita pa po natin yan. Para makapag-decide yung isang hari kung kanino mapupunta, binigyan siya ng karunungan ng Diyos. At I think yung mga panahon na yan, sa panahon ngayon, ay parang wala akong nakitang ganyang klase ng karunungan yung kung saan mapupunta. No? Doon,
yung pag-uusga ay dito sa atin, sa panahon natin, dadaan ng trial court yan, ano? Kung una sa barangay, kung hindi, kaya mo doon sa Metropolitan Trial Court o Municipality Court, no? Pero doon, dinadala sa hari. Anong ginawa ng hari? Nang binigyan siya ng karunungan, hatiin na lang natin yung bata. At doon nakita kung sino ang totoong ina. Yung hindi totoong ina, sinabi, sige, payag ako, hatiin. Pero yung totoong ina na may damdamin sa kanyang anak, mas minabuti niyang magpaubaya upang iligtas ang kanyang anak sa tiyak na kapahamakan. Mga kapatid, sabi ng Biblia sa aklat ng Mateo 7, chapter 7 and 8, sa tatlong bagay, no? Unahin natin, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Huwag natin kalimutan na ang Panginoon ang nagsabi nito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kung ano man yung hihingin natin, nasa inyo yon. Kung kulang ng karunungan, humingi tayo at bibigyan. Sabi, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sagana ang ibinibigay ng ating Diyos at hindi kakaunti, tulad ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus, na nalikha ang lahat sa pamamagitan niya at siya ring magliligtas sa atin. Kung ang Diyos nga ibinigay ang kanyang anak, ito pang mga bagay na to, according to the Bible. Kung ito ang panahon para tayo ay lalong lumapit sa Diyos, ay gawin natin. Sabi ng Panginoon, kung tayo ay nakakaranas ng kabigatan, lumapit tayo at mag-aral sa Kanya at makasusumpong tayo ng kapahingahan. Patuloy tayong magpalakasan at magdamayan. Kasama ng ating mga tiisin ang pagpapakatatag sa mga pagsubok, paghingi ng karunungan sa Diyos, at higit ang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ito ang susi, ang ating susi para maranasan natin ang Kanyang tulong para sa atin. Idulog natin sa Diyos ang ating mga pasanin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagamit o paggamit sa akin, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Panginoon. Ngunit sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po dahil talagang nung ako'y manalangin sa iyo, mahirap po ang magmensahe, pero you guide me. Lord, you teach me. You help me, Lord. For your own glory, Lord, para sa iyong kapurihan. Aking pong panalangin, Panginoon, sa bawat tahanang naroroon. Ang lahat, Panginoon, ay nakararamdam ng kabigatan. Ang lahat ay nakakaramdam, Panginoon, ng mga frustration, depression, anxiety attack. Lahat po, Panginoon, ng kinakapos ng pantustos. Lord, ko po ang aming Diyos. Ditiwala kami sa iyo, Panginoon. Nanangan kami sa iyong pangako. Nananampalataya kami, Panginoon. Ang gawa ng kalaban, aalisin mo, Panginoon, sa aming mga isipan upang huwag kaming malayo sa iyo, Panginoon. Kundi papalitan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan, sapat, Panginoon, ang biyaya mo sa amin. Salamat sa panahon na kami ay walang mga sakit. Salamat, Panginoon, sa panahon na kami ay puno ang aming mga bigasan, ang aming mga pagkain ay sapat, Panginoon, para sa isang linggong aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa trabaho ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, bagamat new normal, kailangan namin makikisa sa pagtawag ng pamahalaan ng Department of Health doon sa mga protocol. Naroon, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa amin. Patuloy mo po kami ingatan ang aming kahilingan, Panginoon. Panginoon, patuloy po na ingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay, ang miyembro ng aming mga tahanan, ang iglesyang ito, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ang gumaganap dito ay aking inilalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, na mahal mo kami, Lord. Alam namin, Lord, mahal mo kami. Kadalasan kami lang talaga yung
matigas ang ulo at nagkukulang parati sa iyo, Panginoon, at lumalayo. Lord, we choose to stay with you, Lord. Forgive us, Lord, and help in our everyday life. Aking dalangin, Panginoon, sa special na kahilingan ng kapatid na Rowena Garon na nasa Italy, Panginoon. Patuloy mo po siyang ingatan, hawakan ng kanyang buhay, Panginoon. I-provide in everything sa kanya at maging yung kalakasan, Panginoon, na kailangan niya sa pang-araw-araw na buhay niya ron. Ganun din ang ibang mga kapatid namin na nasa abroad at ganun din ang iba namin mga kapatid na hindi nabanggit ang pangalan, ngunit merong panalangin na taimtim sa iyo. Lord, thank you very much. This is our prayer. In Jesus' name. Amen.
Sa aking mga kapatid, mga magulang, ipinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy na ibuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat tahanan ng kanyang mga anak. Ang mayamang pagliligtas, ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, ang inyong patuloy na maranasan, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang patnubay ng Banal na Espiritu, ang maghari sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.